Ay nabalitaan niyo na ho mga kababayan na pumanaw na itong si Mima Alicia. Kilala bilang isang masugid na taga-suporta nitong si Marcos Jr. At talagang certified DDH o diehard Duterte haters. Pero dati alam ko Duterte supporter yan, pero pagkatapos ng eleksyon naging diehard Duterte haters po siya, no? At minsan bumabanat po siya kay John Vic Remulla. Especially noong pumasok si John Vic Remulla sa loob ng Senado na kung saan sinasabi nitong si Mima Alicia, bakit hindi mo pa dinakip si Bato de la Rosa, nandun ka na sa loob. Di ba meron siyang mga ganung banat? Anyway, sigurado ikukonekta na naman niya sa mga Duterte at mga Duterte na naman nasisisihin nila dyan sa pagpanaw na yun itong si Mima Alicia. Ang atin hong sigurado dito, wala hong kinalaman ng mga Duterte dito kasi yun ang naratibo ngayon sa social media. Tandaan ho ninyo ang tolerance sa mga Duterte pagdating sa kritisismo ay napakataas. Hindi ka nila sasaktan dahil lamang siniraan mo sila, binanatan mo sila sa social media. Hindi ho yan gagawin ng mga Duterte. Kaya hindi, okay na mas mainam na iset na natin yung naratibo ngayon pa lang kasi ililiko ho nila yan, ibabaliin ho nila yan. Ito kasi si Mima Alicia, kilala ho ito bilang talagang napakasugid na saga-suporta nito si Auntie Claire. Ito parang yung mga kalaban ni Auntie Claire. Yung mga hindi nababanatan ni Auntie Claire sa PCO, siya ho ang sumasalansan. Binanatan ho niya si John Vic Remulla. Sino pa ba? Basta marami rin ho siyang binanatan. Na kung saan nakikita ho natin na pinapatrabaho ng kanyang mga amo sa loob. Hindi lang ho mga Duterte binabanatan niya, minsan mga kasama din itong si Marcos Jr. sa kanyang administrasyon. Pero bago ho yan, isang like at subscribe, masaya na ho tayo at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandiyan lang ho sa baba. Tayo ho ay taus-pusong nagikiramay sa mga naiwan itong si Mima Alicia, no? Alam ko kung di ako nagkakamali, isa o dalawang beses akong binanatan itong si Mima. Pero hindi ho natin siya sinagot. Kasi nga ayaw ho nating doon na lang tayo sa issue. Kasi yung sagutan ng mga vlogger minsan nachichipan lang ho tayo, no? Nachichipan lang ho tayo. Pero minsan pagka kunyari merong nag-aaway na vlogger, sinasabi ko kung kanino ako nakapanig. Siguro kunyari kay Ma'am Joey at dito kay Princess Maui. Alam nila kung saan yung baling ko dyan. Diba, meron ako kunyari sa mga banateros at dun sa ibang mga kabilang vlogger. Minsan sinisiguyan ko pero yung para ika nga sumali sa rambulan, hindi na ho tayo sumasali dyan. Anyway, nakikiramay ho tayo dyan sa mga naiwan itong si Mima Alicia, no? Pinasok daw ho yung kanyang bahay na inuupahan at inubos yung isang laman ng isang tawag dito, magazine ba tawag doon? Yung binabasa? Hindi ba yun? Magazine. Yung binabasa, inubos daw ho yun. At para sa akin, ang dating sa akin noon, may halong galit. May halong galit. Kasi kung gusto ko lang ipatrabaho, tatrabahuin ka, tapos iiwan ka na. Ba't mo kailangan ubusin yung isang binabasang, di ba, babasahin mo yung magazine? Di ba? Kung walang hugot, yung walang galit dito sa ali na to. Feeling ko hindi konektado sa politika yung pagkakagurgur sa kanya. Kasi marami naman dyan eh. Marami naman mas sikat sa kanya, marami naman mas critical sa kanya. Isa lamang naman ho siyang kumbaga maingay na ali, taklay siya sa social media. Taklay siya naman tayo lahat. Pero yung iba, merong kumbaga taklay siya pero medyo class ka, di ba? Taklay siya ka na pero hindi naman yung taklay siya ka na yung pagkaklas ka naman ng konti. Kasi ito talaga baro-balo siyang sumalansan. At sana magsilbing babala na ito. Hindi siya nagwa-warning ako Sana yung sobrang tapang pagdating sa social media. Hindi ko alam kung anong pinagugatan nito pero right away tinatanggal ko na sa equation ng mga Duterte kasi sa katagal-tagal nila sa Davao walang newscaster, walang kritiko ang pinatumba ng mga yan. Napakataas ng tolerance sila sa kritisismo. Hindi ko yan sila basta-basta dahil di ba? Maraming mas sa'yo, mas critical sa'yo. Maraming kung ang dahilan yan para mag-send ng chilling effect, hindi ikaw ang makakapagbigay niyan, di ba? Kumbaga kung iisipin mo na maigi, hindi yan napakalabo na yun ang naratibo. Kaya ngayon pa lang winawasak na po natin yun. Kaya magsilbing paalala ito sa mga hindi lang sa mga DDS, di ba? Hindi lang sa mga BBM supporter, maging sa mga DDS supporter. Kumbaga ngayong mga panahon na to hindi mo alam kahit na hindi non-partisan yung nanonood sa iyo, nabuwisit lang sa iyo, di ba? Yung tipong non-partisan, hindi siya DDS supporter, hindi siya BBM supporter. Kumaga naalibad-baran lang siya doon sa boses mo dahil parang lamang wow. Kaya tayo, mag-ingat po tayo ngayon. Iba ang panahon ngayon. Kagaya na lamang nitong isang vlogger na to. Pakinggan nyo, hindi ko napapakita yung mukha, papakinggan nyo na lang. Marami siguro yung iba sa inyo, dumaan lang sa feeds ko to Hindi ko pa alam itong nangyari kay Mima Alicia. Hindi ko pa alam yan. Hindi ko pa alam. Nung napanood ko to kagabi, pero hindi ko papakita sa inyo yung itsura nung nagbablog. Pero maririnig nyo yung sasabihin niya. Lumitaw yung pangalan Ito. Pakinggan nyo yung sasabihin niya. Masyado kong mga matatapang, agresibo. Di ba ito? Pakinggan nyo. Habang nag-walking po tayo dito, antay ako ng DD-list na may lalapit. Sabihan ko sanang bobo ka. Kanina nakalive kasi ako sa YouTube, resibo po sila. Nakita daw kami, issue ganyan. Ito po ako nag-walking na. Paano yung nag-chat pala sa'yo, hindi naman DDS. Kumbaga, naaalibad ba rin sa pagmumukha mo? Gusto ko lang gulpihin, di ba? Kaya ang mas mainam dito, mag-stick tayo sa issue. Wala namang problema hindi na magpagalingan, magpasimplihan tayo ng mga latag dito sa social media. Di ba? Magpasimplihan na lang tayo kung sino ang mas naiintindihan. Ganun lang, pero yung tipong dahil nagsabi sa'yo na sa yung live na makita tayo, ang dami nang gusto makipagkita sa akin, hindi pa nga ako nakakapagkita Pambihira ka ikaw, hindi ka na mabiro. Hindi ako yung nag-chat sa'yo hindi nga kita kilala At hindi kita papanoorin. At hindi kita amunin, okay?
po dito, libre kayong lumapit. Nagkukutusan ko pa kayo isa-isa. Eh, ang Yan tatapang ng mga DDH, no, mga diehard Duterte supporters. No? Tapang ginabang nyo lang sa social media. Eh, tayo naman po kasi, ang pinaglalaban lang naman natin, yung pera. Ikaw naman kuya, oo. Pera. Hindi pa ba sapat yung ads mo? Hindi pa sapat. Oh, ay baka wala ka nun. katotohanan, kung ano yung totoo. Hindi naman po tayo fake news. Pero, kung usapang pagbabanta, tangina eh. Kukutusan ko lang kayo isa-isa eh. Pagbanta. Ano bang pinakain sa inyo ng mga taga-Malacanang? Bakit natatapang nyo? Halika dito, magkape ka nga. Kape ka dito. Sure, kape. Oh, sabi ko sa'yo eh. Magkape ka muna. Huwag masyado mainit ang ulo. Di ba hindi? Oh, by the way, para doon siya nagpakape sa atin. Mega lap shot. Maraming salamat. Di ba? Huwag masyadong matapang. Meron kasabihan eh, yung mga matatapang, nakahanda ang kulungan. Pero yung mga mabait, hindi mapapalo sa puwet. Ganun eh. Meron mga ganun. Kaya kung matapang ka, nakahanda sa iyo ang kulungan. Pero pagka mabait ka, hindi ka mapapalo sa puwet. Kaya ako yun, doon ako sa side ng mabait. Ito si Kuya matapang, pagkukutosan niya ng mga DDS, o yung kulungan nakahanda sa inya. Ingat din, oh. Umpug-umpugin pa kayo. Hindi mo lang pala pagkukutosin, pag-uumpug-umpugin pa. Kaya lang baka sumilip yung kanyang tantalizing eyes. Mahirap na, oh. Diba? So, Hindi, kumbaga, hindi para banatan ko itong si Sir. Sir, don't get me wrong, hindi kita binabanatan. Ang pinapakita ko lang dito kung anong klaseng vlogger ang meron itong si Marcos Yuno. Kaya sa mga Duterte supporter vlogger, wala akong ganyan. Wala yung tipong, malika dito, kukutusan kita, babato ko, ganun. Hindi ko natin ginagawa yan. Dahil lahat tayo may kanya-kanya tayong katapangan. Kahit ang tapang mo pa, pagka inubos sa iyo yung isang binabasang magazine, di ba? Wala yung tapang mo. Kaya mas maigi na stick na lang tayo sa issue. Lalabas ka pa talaga sa bahay para may kukutusin ka. Ano ba yan? wala kayong magagawa, no? Hindi nyo kami kaya. Hindi. Hanggang po. Okay lang naman. Kung kayo na matapos, tayo na matapos. Kung hindi namin kayo kaya, hindi namin kayo kaya. Wala problema yan. Wag lang kayong magkitang dalawa nitong si Jiggy Barra. Bigla akong binigyan ng kaaway si Jiggy Barra. Bigla akong binigyan ng kaaway si Jiggy Barra. Nananahimik si Jay. Wala kaalam-alam. Bakit hindi naman napapanood itong video na to? Nananahimik si Jiggy Barra. Bigla ako siyang binigyan ng kaaway. Kaya shoutout kay Jay. Malapit yan. Kasi sabi ko, kung gusto nyong lumapit sa akin, lapit. Para makutusan ko, di ba? Share po natin ang video ito. Kung didilis ka man. Palagi ako nag-walking ha. Kung didilis ka, makita mo. Maganda yan. Good for your health. Ha? Hindi ko alam ba't pinapaulit-ulit nila yung didilis. Dahil mga late yung dilis, ganun, uy. Masarap yung dilis, ha? Baka kayo, dahil masasarap na kinakain nyo, dahil meron kayong malaki niya ngayong mga panahon na to, hindi kayo kumakain ng dilis. Isa ho yan sa paborito natin. Meron tayong isang beer at isang mani na may dilis. Masarap na yan. Rich in calcium. Diba? Iron. Kayo kasi puro kayo signot eh, kaya nawawalan kayo ng calcium. Lapitan mo ako para makutusan kita. Pero kung ayaw mo, magpakutos, huwag ganun give up. Diba? Ano lang. So yan. Walking muna tayo para, healthy, no? So, good luck kay Sara Duterte. Paano yan? Merong isang nayabangan sa'yo, hindi siya Duterte supporter. Hindi siya, tapos nakita niya, sa cellphone niya, sabi niya, ano to kasi ito, batay ako nito. Sige nga, lapitan ko kung kukutusan ako. Kunyari, linapitan ka, hindi mo nakutusan, hindi napahiya ka pa. Hindi porket nasa administrasyon ng mga boss nyo, sukdulan na yung kayabangan nyo. Dahil tandaan nyo, hindi siya pinagbabantaan ko kung ano pa man ha. Kahit ano pang tapang mo. Di ba, pag may nakatapat kang mas matapang sa'yo, titiklop ka. Okay? Kaya magsilbing aral na ho yan sa mga individual na sobrang tatapang sa social media. Di ba? Hindi ko alam, merong anggulo ng utang ata yung kay John Vic, itong kay John Vic. Walang utang si John Vic, mayaman yun. Kaya may maali siya, may anggulo ata ng utang. Hindi ko alam, kasi galit yun eh. Uubusin mo kung di ka ba naman galit, di ba? Anyway, nakikiramay tayo siya. Hindi, ito sincerong pakikiramay ito kasi politika matatapos yan. Sa ayon sa gusto nyo, pagkatapos ng 6 na taon, kahit naumpo si VP Sara, matatapos ang administrasyon niya. Kaya ako, sakaling maging presidente si Sara, hindi ko papakyatin sa utak yung yabang. Yan hindi nyo makikita sa atin dito sa PH Play. Kahit na tayo na nasa administrasyon, ito ako pa. Itong mga ganitong klase kayabangan, hindi nyo maririnig sa atin. Tayo dito, stukan tayo, kala nyo, kutusan kayo. Napakasahan. Diba? Tapos makikita yung followers mo, 15,000 lang. Makikita yung subscriber mo, 2,000 lang. Tapos meron kang lakas na loob nakikita kayo ng Diyos ng tadhana, ng universe. Diba nakikita kayo, ganyan ka pala, yayabang mo na, paano papagalo? Diba kahit na yung pagpapala ay papasok sa'yo, hindi na papasok. Kasi doon pala sa maliit na bagay, ano na to, pinapakita mo na yung pagiging kayabangan mo. Para dito kay Sir, magkaroon ka ng realization ngayong gabi, no? Pag-aralan mo lahat ng sinabi mo dito sa video mo na to, ha? Hindi ko man pinakita yung mukha mo, malamang sa malamang kilala mo sarili mo. At kung naman sasagutin mo ko, hindi ko naman sasabihin, sino ka? Kung binabanatan, ikaw ba to? Okay lang yan, sir. Ipanalangin na lang ho natin yung mga mayayabang sa social media. Anyway, good news muna tayo. Yan ho ang tag dito, mga ratings ng dalaw sa pinakamataas na opisyal sa ating bansa ngayong mga panahon. Paano natin ito si Vice President Sara Duterte?
talagang damang ho natin ang pagmamahal na sabay ng Pilipino sa kanya. Ito, reka ko tayo kay Atty. Salvador Panelo. Sabi ni Atty. Panelo, dapat daw makontempt itong siya. Ano na tayo, tayo doon kay Mima Girl. Sumalangit na ang kanyang kaluluwa, no? Kakaawa ho. Siyempre, politika lang naman yan. Tayo talaga, wala, kumbaga ano yan yung para kumuha ka ng buhay, yun yung talagang para sa akin pinakaskudulang kasamaan yun. Nang walang dahilan, kukuha ka ng buhay nang walang dahilan. Halimbawa, yung nagmumotor. Inatid ka na, kinuha mo pang buhay niya. Yun, sukudulan ng kasamaan nun. Pero yung pinapatupad mo ang batas, syempre tatay din siya sinabi, may rules tayo. Sa bahay, may rules tayo. Pag umuwi ka ng lampas alas 6, pag uwi mo, mapapalo ka. Rules yun. Alam mo na, pag umuwi ka ng lampas alas 6, mapapalo ka. Uuwi ka pa. May consequence. Di ba? Pag nagbenta ka ng droga, pag naglabang ka pati. Rules yun. Pero yung nakamotor ka, hinatid ka, tapos ginawan mo ng gripo sa tagiliran yung mama, ibang usapan yun. Hindi rules yun. Yun ang tawag doon, kasamaan yun. Like walang sounds. Ay, pag-aaksayan mo ng panahon yun, i-contempt mo si Matibay Yan. at kahit na sinong witness. Kasi yung mga excuses na ganyan, kalokohan yan. Yung duration ng impeachment is napakahaba. So nagmungkahi si Senator Panfilo Lacson na mga paraan upang mapabilis daw yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang nga ang pagpapahintulot na manatili sa Senado yung mga testigong nakatakdang humarap sa loob ng 1 linggo upang maiwasan yung pagkaantala ng pagdinig. Aniya, makatutulong daw ito upang mapabilis ang proseso habang napapanatili ang due process. Samantala, sinabi rin ni Presiding Officer, Senator Francis Escudero, na hindi na daw hinangad yung pagiging Presiding Officer ng impeachment court at tinanggap lamang niya yung tungkulin bilang bahagi ng kanyang responsibilidad bilang senador. Yung sa part po na paikliin po yung duration ng impeachment, Attorney Sal, ano pong masasabi niyo dito? Ano? Okay. Ano naman kinalaman dyan sa mga testigong patitirahan mo dyan para mabilis? Kahit saan nakatira yan, hindi bibilis ang proceeding. Alam niyo po ba kung bakit na napakabagal? Bakit po? Sasabihin ko sa inyo. Alam niyo kahapon, buti hindi ako sinusunod ng camera. Dahil hindi na ako nakapudo sa likod ng witness dahil late kami kaya doon ako sa tabi. I was falling asleep siguro 10 times over. Talagang sa tagal. Alam niyo ba kung bakit matagal? Ito. Napapansin niyo ba yung abogado ng prosecution? Palibasa kasi, this is his first time to shoot at prominence pagkakataon na ito. Kaya, kung titignan niyo ang direct examination niya, yung pwede niyang gawin sa 1 oras, ginagawa niyang 3 oras. 4. Bakit kanya? Ito bibigyan ko kayo ng example. Kasi, pag nagtanong niya yung abogado ng prosecution, di ba, tatanungin niya, ito complete example to, yung ginawa niya kahapon. Sabi niya, you mentioned, sinabi mo na yung 4 na ahensya ng gobyerno ay nagbigay ng reaksyon sa mga ginawang pahayag ni Vice Presidente Inday Sara. Maaari bang sabihin mo sa amin kung anong mga ahensya ito? Di sinagot naman yung testigo. Yung pong Philippine National Police, PNP, yung CIDG, yung Office ng Communications, yung pong Department of Justice. 4. Tapos alam mo, sumunod yung tanong ganito. Sinabi mo na 4 na ahensya ang nagbigay ng reaksyon. Kagaya ng PNP, Philippine National Police, kagaya ng CIDG, sasabihin niya kung ano ibig sabihin nun. Yung ng Office of the Communication. Pagkatapos niya sabihin niya, ang tanong ko sa iyo, anong sabi ng PNP? Sa reaction niya, kay ganyan-ganyan. Isasabihan naman ng isa. Tapos, sinabi mo na ang reaksyon ng ganito, ng PNP ay ganito. Ano naman yung sumunod na ahensya? Ano naman ang reaksyon? Kung baga, inuulit niya po yung sinasabi ng testigo para tumagal yung camera nasa kanya, palagi siya nasa screen. Kasi, kung ako po ang abogado, napakasimple lang ang tanong. Diba? Sasabihin mo ngayon, sinabi mo na may 4 na ahensya na nag-comment. Sabihin mo sa akin yung 4 na ahensya. Di sasabihin, 1, 2, 3, 4. Okay. Isa, anong unang sinabi ng unang binanggit mo ngayon siya? Pangalawa, ano yung pangalawa? Ano sinabi? Pangatlo, ano yung pangatlo? Yung pangapat. In just I think 2-3 minutes, tapos yun. Pero dahil sa style niya, abutin ka ng siyam-siyam. Ganun no kung bakit nagtatagal. Hindi marunong itong ganun yan. Ay, dahil hindi siya marunong na magtanong. Dahil gano'n ang estilo niya. Kasi pag veterano kang abogado, marunong ka nang magpaikli ng mga tanong mo, direct to the point. Pero siya, hindi ko alam kung talagang gano'n kahina siyang abogado or marunong siya, pero tinatagalan niya dahil pagkakataon na makita mo kanya sa television ng abogado. Kaya nagtatagal. Yan ang problema. Pangalawa, doon sa pati ng defense, okay yung mga batang defense, kaya lang, dahil siguro bata pa rin, merong mga bagay na nasagot na, uulitin niya ulit, may object naman yung isa. Kaya nagtatagal. Madalit sabi, pwedeng i-smooth yan kung number 1. Kailangan kasi doon sa pre-trial stage, nag-agree na kayo ng mga bagay-bagay na kung hindi niyo naman lang kini-question, huwag ka na magpresenta ng ebidensya. Kagaya nga ng authenticity ng video, wala naman nag-question doon. Pero 5 oras tayo nakinig just to authenticate. O dapat wala na yun Merong mga bagay na kailangan hindi mo na itanong dahil pwede mo namang aminin dahil kung hindi naman disputable. Ganun, kaya ganun kabagal ang impeachment trial.
So, number 2, ano yung sinabi? Ayaw isa naman. Sabi naman nung Escudero, alam mo, Yes. ito naman ginusto yan ni Jesus. Kaya ka nga nandyan eh. Kaya ka pumayag kasi nga may problema ka eh. Naakusahan ka na kung ano mali yan. At tatanggalin ka rin dyan, kukulong ka rin. Kung hindi ka, mag-cooperate. Yan ang katotohanan dyan. Kayo naman, pinagbubugulan nyo pa kami. Ayan nga. Sa tingin niyo rin po ba, Attorney Sal, isa rin yung pagiging presiding officer niya sa delay? Or kasi binibigyan niya, parang nangyari since nung last week pa ay puro siya, yung parang binibigyan niya ng leeway yung mga, lalo na yung mga prosecutor na magsalita. Kasama yun, hindi ba sinasabi ko sa kanya? Hindi ba sinasabi na nga natin? Sa halip na patigilin niya, pakinggan ka muna, saka ako mag-ruling sus, Mariosep. Palagi siyang ganun eh. Pag nag-object, patapusin mo na, patapusin mo na. Hindi rin nga marunong eh. Kaya talaga, abutin tayo ng siyam-siyam. Ayan, Attorney Sal. Ano po masasabi niyo doon sa isyong yan, Attorney Sal, na kung halimbawa ay pinayagan nga ng Senate Impeachment Court yung pagpresenta ni NBI Director Melvin Matibag na maaga siya na maging witness. Ano po ang implication nito, Attorney? O yan, tinan mo yan. Yan ang isa pang reason kung bakit nadidelay. Kasi kung ako ang presiding officer, hindi ka makapag-manifest doon tungkol dyan sa witness mo eh. Sasabihin ko sa'yo, just file your motion or whatever manifestation you want. Tuloy mo yung trial. Huwag nyo kami istorbin sa problema nyo sa pag-present ng testigo nyo. May rules tayo, sundin nyo. Ganun lang kasimple yun eh. Pag hindi siya dumating, iko-contempt siya. Tapos ang usapan. Wala, ang haba ng katakot-takot ng mga discussion ng walang kasaysay. Yan ang problema. Eh, pero pareho hindi marunong eh. Di nga. Sasabi ko eh. Paano mo pag-aaksayan mo ng panahon yun, i-contempt mo si Matibag at kahit na sinong witness. Kasi yung mga excuses na ganyan, kalokohan yan. Gaya ng sinabi ng senador, teka muna, ikaw naman may deputy, may assistant sec, pwede ka naman magpapunta ron. Ang mahalaga, kung ikaw talagang hukuman na totoo, pag ikaw sinumpi na, hindi ka pumunta, contempt mo kagad yan. Hindi na dapat pinag-uusapan, automatic manifestation, so tali mo pa yung sulat. File mo na lang, tapos ang usapan, huwag mo istorbe ng direct examination o cross-examination ng proceeding today. Ganun dapat ang mga presiding officer. Pinag-aksayan nila ng panahon ng walang kakwenta-kwentang bagay. May rules na nga eh. Pero yung sa isang regular court, Attorney Sal, hindi talaga pwedeng mag-request ng isang witness na maaga siyang magpresenta ng kanyang testimonya. Basta, nakalagay sa rules, kung pipresenta ka, na wala doon sa napag-usapan yun, bigyan mo ng notice. Kaya, madalas sabihin, hindi ka dapat pinag-usapan yan. Merong pre-trial, nilagay mo doon, sino mga testigo mo. Tapos, schedule naman ng court. Ito, ganito, para sa inyo ito, presenta niya. Pag hindi ka nagpresenta, wala na yan. Kalimutan nyo na. Ganun dapat katatag ang isang presiding officer. Kung marunong ka talaga, matatapos siya ng madalian nang hindi mo nilalabag ang karapatan. Ang nangyayari, nilalabag niya yung pasensya ng taong bayan, yung mga nanonood. Kaya siguro yung ibang mga manonood, pag unang salang ng hearing, ang daming nanonood eh. Later on, biglang bababa yung mga interest ng tao. Siguro dahil yan dyan sa style na yan, ito si Cheese. Nabubuisit sa inyo eh. Bad trip. Konektado pa rin ho sa impeachment, si attorney, attorney, yes, show to pa show ha, dyan sa DZAR 1026 yun. Isa yan sa talaga mapagkakatiwala ang network ngayong mga panahon na to. Kaya naman, kung maghahanap po kayo ng channel sa YT, sa Red App, iyon ho, isa sa mga marirecommend ako sa inyo. DZAR 1026 yun. Pakinggan ho natin to, yes, show to pa show. Ang malaking pinag-usapan kahapon na ang issue ito, ang malaking issue kahapon kasing laki ng ngipin ni Chel Jokno ay yung sampina. Yun. Kasi ang labo nitong prosecution para sa akin. Di ba naging Vice President lamang si Binibining Sara Duterte noong 2022, di ba? Opo. July 1, 2022. Gusto nitong prosecution ay isampina ang kanyang mga bank records. Buong buhay na yata gusto ko Oo, salin eh. mula 2007. Ano ba naman yan? Ganun ba talaga yun, sir? Hindi pwede yun. Ayun. Ito ang natatawa ko ha. Ito. Kalkalin muna natin yung argumento ng prosecution bago yung depensa. Ito ay opinion ko lamang po. Ha? Okay. Sabi ni Chel Jokno, medyo bombastic as if naman makukuha sa pagiging makata o dun sa acting o sa mga makatatamis na salita ang katotohanan. Sabi niya, yun daw paglilitis ng impeachment court is a power that nothing and no one can handcuff. Tagalogin mo! Wow. Tagalogin mo! Yun ay mga gawain na hindi po pwedeng pigilan ni naman. Yan. Okay, sabi naman ni Attorney Wesley Poa ay hindi pwedeng maging weapon of a fishing expedition. Tagalogin mo! Tagalogin mo! Hindi nyo pwedeng maging armas yan para sa inyong panghahanap ng mga mga detalye. At saka hindi daw pwede mag-fishing kasi ayaw tayong papasukin sa Baho de Masinloc. Oo. Oh, hinaharang na eh. Hinaharang. Wala nang fishing ground. Wala namang connection. Wala namang connection. Okay po. Dagdag Ito, lang. okay. Suriin natin. Sabi ni Chel Jokno, dapat daw tignan. Umpisa 2007, Vice Mayor si Sara Duterte noon. Ibang posisyon na yan, sir. Umpisa 2007 dahil kung nagpayaman daw si Vice President Duterte nung siya ay Vice Mayor pa lamang, hindi siya naaangkop o hindi niya deserve
manatili bilang vice presidente. Presidente. Okay, yan ang number 1. Ngunit! Sabi naman ni Atty. Poa, Opo. sabi na nga doon sa Duterte case na kamakailan lang nilabas, ang sinusuri lamang sa impeachment ay yung mga nagawa ng isang tao kung siya ay impeachable officer na. Ibig sabihin, mula nung siya ay naging vice-presidente. May sinasabi silang obiter dicta, etc. Ngunit, common sense lang eh. Di ba? Common sense lang. Okay, unang-una, bigyan natin ng simple, oversimplified, Yeah. pero madaling maunawaang Yan, gusto ko yan. halimbawa. Gusto ko yan yung madaling unawain, no? May gusto ko madali. Okay. Nagkaroon ka ng girlfriend Yan, girlfriend, yan. noong 2022. Naku. Naging mag-boyfriend, girlfriend kayo. Naku, yan. Since 2022. Oh, since 2022. Yeah. Biglang, Naloko na. ngayon ay nagkatampuhan kayo. Inakusahan ka ng girlfriend mo. Oo. Ikaw, babaero ka. Sabi mo, Biglang-bigla? ako? Hindi ako yun ha. Ako hindi ako babaero. Ako'y, ay ang pampababae ay labag sa aking pananampalataya. Yan, sinasabi ko eh. Kaya ako, may suspecha ako dito sa mama na to eh. Kaya Atty. Ferdinand Pasio eh. Diba? Ito eh talagang, yung mga chismis na chick boy to, hindi to. Mr. Sex Appeal lang ang bansag sa kanya, pero ako naniniwala talagang pagdating sa chicks, makinig kayo, Mr. Hindi lapitin. Yan. Pagkat nakasaad mga kapatid sa unang Korinto sa ang talata ay 9 ay ang mga nakikiapid ay hindi maliligtas. Kaya po palagi at patuloy at walang tigil ang aming paalala mga kapatid bago magtapos ang programa na huwag kayong mag-iapid. Di ba? Opo, opo, lagi nating Huwag pinapaalala. mag-iapid. Yes. Ito theoretical. Opo. Ikaw, sabi ng babae, ngayon 2026 ha, babaero ka. Sabi niya, paano mong nasabihan? Yun. Pagka ikaw ay may girlfriend, meron ka pa rin ibang girlfriend. Minsan dalawa, tatlo pa. May reserva? Oo, sasabihin mo, hindi ako! Ako! Sige nga, sabihin ng girlfriend mo. Oo. Patingin ng mga text messages sa cellphone mo. Oh, binama mo. Mula noong 2007. Ay, wala na yun. Oo. Malabo na yun. Ay, tingnan mo na. Di ba? Kailan ba tayo naging mag-boyfriend? Di ba 2022? Oo. O kung nang bababae ako noong 2007, hindi pa nga kita kilala noon eh. Oo. Pagpalagay mo ng babaero ako noong 2007, 2008, Oo. bakit mo titignan? Ay, wala na yun. Foul na yun, foul. Ang sinasabi Common sense ko. lang po yan, sir. Tingnan mo, umpisa nung naging mag-boyfriend Ah, tayo. 1K Unang mga babae. na. Oy, ang Congratulations. Thank you, guys. 1,000 live viewers sa DCR. Ah. Huwag mong titignan yung 2007. Huwag ka mag-throwback. Yun, ganon ka. Oh, mali naman Ganon po yun. ang halimbawa na gustong gawin ng prosecution. Oh. Gustong kalkalin. Fishing expedition nga. Oh. Sapagkat kung ikaw ay noong final mo yung articles of impeachment, kung kayo ay parehas dun sa House of Representatives at hindi nyo ni-railroad yan, yung sinasabi nyong unexplained wealth, Oh. alam nyo, anong taon ba nagkakalap, nagka-accumulate Okay. ng unexplained wealth ang Vice Presidente? Oh. 2002, 2003, 2004, 2005? Oo. Oh, di ba? Hindi alam. Ano ba? 2022, 2023, 2024? Hindi nyo alam. Ibig sabihin, nanghuhula kayo. Yeah, true. Nanghuhula kayo, ni-railroad nyo. Kasi di ba, actually sa isang forum, nagde-deliberate pa lang, mini trial pa lang yung House Justice Committee tungkol dun sa articles of impeachment kung itatransmit o hindi. Sinabi ko na, pupusta ako kahit kanino, 1 milyon. Itatransmit yan. Bakit? Kasi talagang itatransmit nila yan, kay may basihan, kay wala, itatransmit nila yan. Oo. Di ba, Atty. kasiraan nila yan pag gano'n? Mga sira naman talaga sila. Pero paano pa sira nila? Ano ba sisirain mo? Puro sira na ba yung mga yun eh? O, di ba? O. Tingin ko lang po. Oh. Di ba? Oh, di ba? Sabi ko, itatransmit yan, kaya may basihan, kaya wala. Ngayon, tinransmit sa Senate. Okay. Walang basihan, kitang-kita nyo na, kabote yung nangyari nung unang-unang articles, yung Article 4. Okay. Ngayon, gusto nila yung ill-gotten wealth, yun ang susunod. Oh. Okay. Hindi pala nila alam kung meron na o wala. Ngayon pala nila patutinayan. Bakit ko nasabing hindi nila alam? Gusto nila from 2007 to 2026, 19 years! grabe. 19 years! Saka ka maghahanap? Ano ka? Hello? Bago, sinasabi nitong si Chel Jokno, hindi pwedeng pigilin, hindi pwedeng pusasan ang impeachment court. Mali! Mali! Anong basic precept ng konstitusyon? Ng konstitusyon. Ang konstitusyon po, itinuturo yan sa law school, baka hindi na pag-aralan ni Chel Jokno kasi para yung bisita niya sa dentista. Bastos. Bastos. Huwag ganun. Yung talagang doon si Atty. Ferdinand. Kahit malungkot ako, kahit na medyo ika nga di ba, sasaya ka eh. Baka sumasakit yung ngipin niya. Ikaw naman. Ay, sorry po. Oo, nung nag-aaral siya. Oo. Kasi maraming makakapitan ng tartar. Oo. Ito, ang konstitusyon po ay may dalawang bahagi. Okay? Ang malaking bahagi ng isang konstitusyon ay yung grant of powers sa tatlong great departments of government. The executive,
Legislative. The legislative and the judiciary. Actually, legislative muna, executive and judiciary. Judiciary. 6, 7, 8 article. Article 6, legislature. Article 7, executive. Then Article 8, judiciary. Judiciary. Ito ang pagbigay, paggawad. Ano ba ang kapangyarihan ng legislature, ng executive, ng judicature or judiciary? Yan. Yan ang malaking bahagi ng konstitusyon. Opo. That is one part of the Constitution. A smaller part, but not less important. In fact, baka mas importante pa ay yung Bill of Rights. Ano yung Bill of Rights? Yung mga articles na iba, binibigyan ng kapangyarihan ang tatlong sangay ng pamahalaan. Yung Bill of Rights is a limitation on the power. Oh. Bakit kailangan may Bill of Rights? Bakit kailangan may limitasyon? Sapagkat ang pamahalaan ay makapangyarihan, Yun. lalo na ang ehekutibo. Pero lahat yan may kanya-kanyang kapangyarihan. Kapag hindi mo binigyan ng limitasyon ang kapangyarihan ng tatlong branches of government, Oh. maaaring abusuhin. Ayun. Kaya may Bill of Of Rights. Rights. No law shall be passed abridging the freedom of speech. Limitasyon sa legislative power. Yan. Ayun. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of the law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Limitasyon sa lahat ng branches ng government, di ba? Oh, hi, happy! Hi. 1,500 live viewers. Thank you so much. Unity of the people in their persons, papers, houses, and effects shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be personally determined by a judge. Oh. After hearing the witnesses. Yun. Limitation sa power ng judiciary. Yan. Kaya huwag yung gawing unlimited. No personal property shall be taken without Opo. just compensation. Limitasyon sa Yun. eminent domain power ng ehekutibo. Yan. Swerte ko talaga. Yung sinasabi ni Job Parang noon na konti. constitutional power yung magbukas ng bank account. Dahil ang sole authority sa impeachment ay ang impeachment court. The Senate sitting as an impeachment court, hindi po rin maaari. Bakit? Yan pong powers ng impeachment court ay granted by the Constitution under Article 11 of the Constitution, yung provisions on transparency and accountability. Take note ha, Yun ang mga kasama, hinahanap. nakikita nyo ako dyan. Wala po akong notes ha, hindi ako tumitingin dito. Ito po, walang notes to. Yan, no? Wala Tungkol yun. sa mga Details lang yun. hindi detail. Ito yung mga news. Oh, mga news ganun. article na Ibig sabihin, ano to, kagaya ho nitong si Atty. Michael Poe ang bertud nitong si Atty. Ferdinand Pasha. So, Luis, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Talagang mga kasama natin dito ay talagang, pagdasal na lang ho natin yung mga loyalista. May mga loyalista nga. Pagdasal na lang ho natin. Paano ka ba naman hindi, nakita mo na ganito nangyayari sa Pilipinas, tapos, hindi ko naman sinabing labanan yung pamahalaan, pero dapat, yung black, yung white, hindi yung black yung nangyayari, gagawin mo kulay white, hindi naman ganun yun, di ba? Ang pangit na lagi ng ekonomiya natin, black yun. Pero sinasabi nila, paulad na daw, nasa, yun lang naman tayo hindi nagkakasundo, pero pagdating sa pagiging Pilipino tayo lahat. Ang problema lang, itong mga loyalista at mga talyanista vlogger, bayad ho sila ng Malacanang. Ako naasa mo sasabihin sa kanila, bayad sila ng Malacanang. Bayad sila ng Malacanang. Di ba? Ganun lang kasimple. Malinaw natin ang Pilipinas.